Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Minsan, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belsasar, ipinakuha niya ang masisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebukadnesar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem at ininuman nila ang mga ito. Habang sila'y nag-iinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari. Namutla siya, nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw pala ang Daniel na kasama sa mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumasayo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroon ka raw pambihirang talino at karunungan. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube. Kuikwintasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat." Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. Ipinakuha ninyo ang masisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala niya ang kamay na yon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang nakasulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang kahulugan. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon
ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. But before all this, they will seize you and persecute you. They will hand you over to synagogues and put you in prison. And you will be brought before kings and governors, and all on account of my name. And so you will bear testimony to me. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. You will be betrayed, even by parents, brothers and sisters, relatives and friends, and they will put some of you to death. Everyone will hate you because of me. But not a hair of your head will perish. Stand firm, and you will win life.